Hi guys! Welcome to our YouTube channel, Rosana Ilyas. Shout out naman sa Bilbil na 100 kilos na. Pag taglamig, hindi ka talaga pinapawisan dito. Shout out naman sa lahat. Tour ko muna kayo sa paligid. Ganyan ang ating kapaligiran. So our topic is coffee na isang tabo at saka mani. Ayan guys. Mag-selfie lang pala para sa thumbnail. So, yaw ta, I miss yaw. Pakistan time, anong oras na ba? 3 o'clock ng hapon. Katatapos ko lang maglinis ng bahay, magplancha, basta maghugas, basta nagpapalambot na ako ng mga beans para sa ulamin. After this, saka pa ako magluto. Garbanzos na color brown. Ulam namin ngayon. Our topic for today is marami sa messenger. Kasi maraming Pinay may boyfriend na Pakistani. So, ang tanong nila, masarap ba magmahal ang Pakistani ate? Sino ang masarap magmahal, ang Pakistan or ang Pilipino? Sabi. Hihinga muna tayo na malalim. Ang ating topic is suit for today sa 299 ring. 299 ring. Very hot topic sa internet. Sa Facebook, ganyan. Masarap magmahal ang Pakistani. Pagdating sa kasal ka na, wala ka nang kawala. Kasi kasal ka na eh. Hindi ka, walang kabit na matatawag dito pag kasal ka na. Kasi, bawal sa kanila yun. Kung magkaroon man sila ng gusto ng ibang babae, papakasalan nila yun. Automatic yun. Legal sa kanila ang 4 times na asawa. So, ito yung tanong. Boyfriend, girlfriend pa kayo? Pagka-chat ganyan, palagi kayo na. Ibig sabihin, girlfriend at boyfriend na kayong dalawa. Walang I love youhan, wala sa kanilang ligawan. Basta diretsuhan na. Pero namang iba ngayon na new generation, younger generation na hindi na makaluma na style, pero kadalasan makaluma pa rin na style. Kapag kayo na, so hawak ka na niyan mula dulo ng buhok mo hanggang dulo ng daliri mo sa kuko. Kung mga liwa ka babae ka, patay ka talaga. Pero pag sila mga liwa, kasal diretso. Papayag ka man na unang asawa o hindi, magpakasal na sila, wala ka magagawang babae ka. Ang magagawa mo lang is i-divorce mo siya. So, ang kagandahan lang dito, divorce, speaking sa divorce, 3 months lang ang nila dito, pwede na ulit mag-asawa. Napakabilis, diba? Kasi sa atin, annulment. Napakatagal ang proseso. Tapos, after 3 years, 5 years, saka pa ma-process yung yung papers. Dito sa Pakistan, napakadali. So, ang topic natin is
Sino ang masarap magmahal, Pakistan o ang Pilipino? Para sa akin, masarap magmahal ang Pilipino. Kasi alam niyo bakit? Andyan yung, first monthsary, may regalo ka, kahit kiss man lang. Andyan yung anniversary, 1 year, second anniversary, third anniversary. Ganyan, di ba? Tayo mga Pilipino, step by step tayo. Dito kasi sa Pakistan, dito, diretsuhan. Diretsuhan sa kasal. Tayo, pag ganyan-ganyan tayo, step by step talaga. Ang kasal dito, maganda pag kasal. Sa kasal lang nila kasi, kapag mayaman ka, millionaire ka, halos isang buwan ang kasal na dinadaos dito. Kapag mayaman ka, everyday may okasyon. So, kapag ultimo ka lang, sa bahay lang kinakasal, may gabi, mindi, kinabukasan, kasalan na. So, ang culture talaga is gabi at saka araw, yun lang. Pag mayaman, marami silang klaseng pamahiin. Oo, marami. So, yun. Ang masarap na magmahal is, for me, is Filipino. Kasi andyan yung una, 'di ba? Mansari, I give you ring, happy mansari. Tapos may igaganyan, may surprise. Speaking sa surprise, dito sa Pakistan, nothing at all, even one. Dito kasi sa asawa ko si Ilyas, nandito to sa bukid na kabes eh. Bukidin talaga, as in makaluma, makajos, ewan ko. Sila, religyoso talaga. Pati pamilya lahat dito sa bukid namin. Hindi sa city nakabase yung asawa ko. Sa city medyo open-minded sila doon. Pero dito sa bukid, as in buhok takip. Ako lang dito ang pasaway, yung nagbibideo na sumayaw-sayaw, yung mga ganyan. So, ang tawag nila sa akin dito is malandi. Ako malandi. Kasi daw nagpapakita ako sa video, sa mukha, ganyan. So, kever, hayaan ko na kayo, pinubuhay ko yung pamilya ko. So, yun. Ang Pakistani, walang birthday, walang anniversary, walang ano pa dyan, kung merong surprise sa atin, yung mga natin, yung mga pamahiin natin ng mga happy moments. Wala. Ang Pakistani lang is happy every night. Yun lang. Kurug-kurug every night. Sinong relate dito mga pack wives? Kurug-kurug every night. Yun lang. Tayo mga Pilipino kasi parang ang dami nating mga ang dami nating happiness, occasions, yung mga ganyan. Tulad ng mga issue ngayon yung 299 ring. Sus ko, Mariosep. Ako, ilang beses ako nagparinig, kaso wala naman talagang pambili, wala namang ipambili. Oo, kapag kahit na 100 times ako nagsabi na bilhan mo naman ako ng wedding ring na ganito, ganyan, kaso wala namang pambili. Yun lang, bibilhan ka ng yung bagang parang laruan to tanggapin. I reminded sa Manila dati na sabi ko sa kanya, today is my birthday, ganyan, wala ka man lang regalo sa akin. So nagtampururot ang peg nyo. So nagtinda kami nyon. So Caracas siya, start sa motor niya, punta siya ng Baclaran. Las Piñas kami. Hi sa mga taga Las Piñas, sa Saging Street, CEE kami dati. Diyan kami nagtagal. Hello sa mga kapitbahay. So, nagalit man ako, nagtampo ako sa kanya. Malis ka dyan, pistik ka, ganito nga. Mura ko na sa. So, nagalit. Caracas start sa motor niya. Nga, karag-karag na motorcycle. Lumamig na pala yung kape ko. Punta siya sa Baclaran. Ang bilis, parang pinalipad yung motor. Pagbalik niya, so sabi niya ganun, oh, happy birthday. Tingin ko sa box, color red. Uy, ang ganda ng box. Parang pang mayaman talaga. Yung pang mga artista makikita mo sa TV nga, hi, happy birthday, I love you, I propose ito, ganyan, propose sa magpakasal, ganyan ang binibigay, red boxes.
Sus, kay pagbukas ko. Alam niyo yung parang sing-sing na parang yung sa bubot kindi, mga kindi dati yung palaman, yung paama na ano, bilog lang. Sus ko sa galit kung sabi ko sa kanya muna, sabi ko muna sa kanya before ko tinapon, sabi ko sa kanya, magkano bili mo dito? Sinagot ako, 60 pesos. Saan mo binili? Sa Baklaran. Hoy, ginanong ko yung singsing, tinapon ko sa kalsada. Oo, kasi sa tabi kami ng kalsada noon. As in talaga, hindi ako magbibiro. Tinapon ko talaga yung singsing. Kasi sabi ko, nagbigay ka pa. Ayun oh, may tinda tayo dito, mas mahal pa dyan. May tinda tayo, tag 400, tag 500. Ba't pumunta ka pa doon? Nag-expense ka lang ng gasolina, ganyan lang ginawa mo. Tinapon ko yung singsing. Nagtampo pa rin ako hanggang gabi. Talagang sa isip ko, animalis ka, talagang tao ka, wala kang kwenta. Sabi ko, sa gabi ka lang may ano ha, may kwenta. Kurug-kurug nga, ganyan. Wala kang alam. Sa isip ko, nagalit na talaga ako. Yun. Tapos, hanggang sa umabot kami ngayon, ilang taon na kami, magto 20 years na. This year, 2024, magto 20 years kami kasi kinasal kami 2004 eh. So, hanggang ngayon, hindi ko iniisip yung mga ganyan, yung mga birthday ko, parang nakalimutan ko na nga yung birthday ko eh, kapag dumadating. Pero sa mga anak ko, never ko nakalimutan ang birthday ng mga anak ko. Pinaalala ko na sa kanila yung birthday nila. Pero pag iba dito mga bata, tanungin mo ilang taon ka na, how old are you, hindi nila alam yung mga edad nila. Pero sa mga anak ko, pinaalala ko, ganito yung birthday mo ha, ganito ang taon ka, ilang taon ka. So yun, ang nagpauso ng birthday dito is ako. Ako ang nag-uso ng birthday dito. Gumagaya na rin sila. Mga bata, pamangkin Elias. So yun, ang kwento ng 299 ring at saka sino ang mas masarap magmahal. Ang Pilipino naman kasi, madali sa temptasyon ang Pilipino. Dito sa mga Pakistani, walang ano dito. Ang temptasyon dito, bawal nga sila tumitingin sa mga babae dito sa bukid. Kapag ano lang, hindi na magkakasundo talagang. Usually dito naghihiwalay yung walang anak. Pero pag first cousin ka, matagal maghihiwalay kasi kadugo nga eh. Kadugo, matagal maghihiwalay. Ako, unang asawa ni Elias, first cousin. So natagalan sila, medyo mahirap maghiwalay, ganyan. Kasi nga, Pilipino tayo, ayaw natin yung may kahati. So yun, katagalan, wala man silang anak. So si Elias sa akin nag-permit sa family, sa mga kids na sa akin. Naghiwalay rin sila sa katagalan. Legally. Pero, yung pinirmahan ko na kasal is second wife talaga. Hindi pa rin ako mapupunta sa first wife kasi yung pinirmahan ko na kasal is second wife, hindi first wife. Napakaraming mga Pilipina sa messenger ko, nagtatampo sila din sa asawa nila, sa boyfriend nila na bakit ganun ate? Hindi ako nag-greet ng birthday, walang regalo sa akin. Ako dahil masanay ka na, lalo na kapag kasal na kayo. Everything will finish. Sa tradisyon natin mga Pilipino. So yun ang history ng aking singsing. Hindi pa umabot ng 100 pesos. 65 pesos lang. Swerte nga itong ano ngayon, nagpo-post ngayon, nagrereklamo siya sa 299.
ring niya. Mahal na yun. Silver na yun. Oo, silver na yun. Pero, ang binigay sa akin, parang paama lang yung candy. Sorry, pero hinagis ko talaga sa kalsada. Sa sobrang inis ko. Hanggang ngayon, hindi man ako blessed sa mapira na asawa. Nagkakasundo naman kami. Blessed ako with 3 kids. Yun. Dinadasal ko, nahabaan pa yung pagsasama, pasensya namin sa isa't isa. Pasensya talaga. Kasi yung pag-aaway, nandyan yung pag-aaway eh. Sa mag-asawa, sa magsyuta. Normal lang yung pag-aaway, yung mga tampuhan, ganyan. "17 years old ng aking panganay ngayon. Yung Myra ko, dalaga ko, is coming 12 this March. Yung bunso ko is 7, mag-i-8 na. Dito, tumatanda kami. Sana, tatanda kasama hanggat may hininga. Habaan ng pasensya. Kasi tumatanda na, laging nag-argue. 'Di ba? So, yun lang guys ang ating video for today. Sa may mga Pilipina, bago pa lang sa linyahan ng mga magsyuta, masanay na kayo, walang birthday, walang wala lahat. Alam niyo yung kinasal ako, hindi nga sinabi sa akin na ikakasal kami. Dinala agad ako sa 8 silang lalaki, puro Pakistani. Isang van kami. Dinala nila ako diri, kasi bata pa ako noon, I think 19 ako kinasal or 18, mga ganyan. So, dinala nila ako sa malaking building probinsyana ako, ignorante. Paglabas ko ng sasakyan, ang laki ng building, ang liliit ng mga tao. So, akyat kami, hindi man sinabi sa akin. Diretso na kami dun sa taas, sa mayor's office. Ata ang tawag nun, hindi ko pa alam nun dati. So, yun. Usap sila lahat, usap sila. Tapos tinawag ako, pinaperma ako, at saka si Elias, pinaperma. Pag uwi ko sa bahay, sinabi, diretso sa kwarto, wala man lang pan-Jollibee, wala man lang Kasal na daw pala yun. Legal na daw kami mag-asawa. Hoy, hindi man lang alam ng pamilya ko, hindi man lang alam ng ganito, ganyan. Wala man lang tayong handa. Ganyan, sabi ko. Kasal na pala yun. Yun ang nasa utak ko ngayon. Ang laki ng utang mo sa akin, ha? Please lang. Pero pag kayo ang kinakasal dito sa Pakistan, bunggang-bunggang mga gold ibibigay nyo sa asawa nyo, sa babae nyo. Pero sa akin, kahit Jollibee, isang piece ng 1 piece chicken, hindi ka man lang nakabili. Diniritso mo ko sa kwarto, diniritso mo ako sa kugkurok, iutang kang, malis ka. Ngayon nasa isip ko na, alam ko na ang lahat ng tradisyon nila dito. Sabi ko, kawawa naman ako. Pag sila pala dito kinasal, bungga ang gold, bibigay. Merong ganyan, merong ganyan, merong ganyan. May damit pa, may mga regalo pa. Tapos sa akin, kahit man lang pinag-Jollibee, hindi man lang ako pinakain. Diretsuhan lang.
Ganun talaga, diretsuhan lang sila. Kung alam ko pa lang dati na ganyan, hindi ako papasok sa ganitong relasyon. Char, di ba? Tapos nakatatlong anak na. Well, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Sana mabigyan ako ng isang diamond, o 'di ba? One ring na sa lahat ng mga kababaihan ay pinapangarap talaga na mabigyan at makasuot ng diamond ring. Ah, ang laki ng mukha ni Rosana. Ikaw guys, umaasa pa rin. Hanggang sa kabilang buhay, umaasa pa rin, 'di ba? Yan ang ating topic for today's video. Comment kayo guys sa ating topic for bukas. Gawa natin ng videos, 'di ba? Panalo pa rin ang Pinoy. Masaya. Pero mabilis sa temptasyon. Lalo na ngayon ang Pilipinas. Puro kabit-kabit. Pag hindi ka na magkaintindihan, ang bilis. Punta mga bilang bahay. Sinayang yung sinayang yung 5 years, 10 years na pagsasama. Ang bilis-bilis natin makamove on. Pero dito sa Pakistan, nag-iisip ako paano ako makamove on. Next, paano ako makaalis sa ganitong sitwasyon. Next naman. Hindi naman. Paano ako, ang kinakabahan ko lang sa sarili ako is, paano kung wala nang manood sa YouTube ko, wala na akong pangbili ng pagkain para sa amin. 'Di ba? Yan talaga ang kinatatakutan ko in my whole life. Kasi, dyan lang nakasalalay ang aking pangkain sa pamilya. Na ngayon ay malapit-lapit na. Kaunti na lang ang manonood sa YouTube. Kasi, tapos na yung time ko noon yung COVID time. Ngayon halos lahat na nag-content creator. So, thank you guys. Comment kayo sa ating next topic sa ating yaw-yawan. Picture. Thank you for watching. Happy God bless everybody. Bye.